Yung ating pong title ngayon ay yung ICC ay walang jurisdiction. Sapagkat mainit pong pinakalat nung isang araw pa na yun nga, ang ICC raw ay papasok dito sa Pilipinas at sasalawlain ang ating proseso dahil meron daw pong warrant of arrest. Alam mo ninyo, balangkasin lang natin, yung matagal na natin at paulit-ulit natin tinatalakay kahit sa ating kampanya. Alam mo ninyo, bilang Pilipino, na naninirahan sa isang democratic and republican state na meron pong demokrasya at mga batas na umiiral, buhay ang saligang batas, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, hindi lamang dahil tayo ay nag-withdraw sa kanila nung panahon o pamunuan o pagiging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, wala pong puwang ang ICC sa ating system of laws at sa ating democratic system. Paliwanag ko po sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po'y nanonood. Adjust ko lang ho. Sensya na kayo. One man production tayo ngayong araw. So, yan. Alam mo nyo, kaya ko sinasabing walang jurisdiction. Dito po sa atin, sa Pilipinas, bago ka pahintulutan ng kahit anong piskalya na magsampa ng kaso, kanino man, mag-anak mo, kapitbahay mo, kahanap buhay mo, kung sino man. Una kung titingnan dyan, ito ba ay napapabilang sa hanay ng mga kaso na dapat munang sumailalim doon sa tinatawag nating katarungang pambarangay. Yung pong kinakailangan sumailalim sa conciliation o mediation process, dyan po sa barangay. Sapagkat kung ito po ay kasama sa mga kaso, kagaya halimbawa po ng ejectment or forcible entry o unlawful detainer, o yung mga slight physical injuries, kinakailangan po yan dumaan o sumailalim sa tinatawag nating katarungang pambarangay law. Hindi po yan i-entertainin ng korte, hindi po yan i-entertainin ng ating mga prosecutor's office kung hindi po kayo dumadaan at sumasailalim sa katarungang pambarangay law. So kinakailangan muna, dumaan ka sa conciliation and mediation process. Pagkatapos yan, kung talaga hindi magkasundo, yan pa lamang maaari ka nang tumakbo sa iyong piskalya kung ikay naninirahan sa munisipyo o sa syudad o kung di man sa provincial prosecutor's office. Yan po yung ating system of laws pagdating sa pagsasampa ng kaso. At pagkatapos po niyan, kung sakaling sasabihin ng piskalya o ng prosecutor's office that there exists a probable cause sufficient to engender a belief na maaaring itong maging resulta ng isang pag-conviction, ay irerekomenda ang pagsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court o kaya sa Regional Trial Court. At pag hindi po kayo masaya sa naging hatol o desisyon ng Metropolitan Trial Court o Regional Trial Court, bukas po ang ating tinatawag na Court of Appeals. Ibig sabihin, kung hindi ka masaya, sa tingin mo agrabyado ka sa naging desisyon, pwede mong i-apela yung naging desisyon ng MTC, ng RTC sa Court of Appeals. At pagkatapos po niyan, pagkatapos ng ilang taon o mahabang panahon ng pagbibista, hindi ka pa rin masaya o kaya kabaliktaran naman ang nangyari, yung isang litigant naman ang hindi masaya, maaari pa rin umakyat at mag-apela sa Supreme Court. Yan po ngayon yung baitang ng ating mga korte pagdating sa ating batas na umiiral. Kaya kung titingnan ninyo, buhay na buhay po ang ating system of laws. Buhay na buhay po ang ating piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice at bukas po lahat ng ating korte na nasa ilalim naman ng Judicial Department of Government, pinakamataas ang Korte Suprema. Kung ating pong naunawaan na ito, tanong po natin sa ating lahat, saan papasok ang ICC? Bukas po lahat ng ating tanggapan kung humihingi tayo ng katarungan. Kaya po lagi ko sinasabi, walang jurisdiction ang ICC. Ito'y bahagi lamang ng patuloy na political persecution or harassment. At hindi po nakakabuti sapagkat yung mismo dapat ang nagpapakalma ng sitwasyon ay ang ating gobyerno. Subalit ang sinasagot po ng mga tagapagsalita ay baka meron o hindi sila nakakatiyak pero lumalabas na ho. Sa halos sa bagay wala tayong asahan sa traditional media. You have to get your news sources from other credible and worthy sources sa online. Sapagkat pagka kayo ay kumukuha pa ng inyong balita
sa mga pahayagan. May problema ho kayo, nagpapagaslight po kayo. Maging mapanuri po tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Uulitin ko, walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice, ang mga provincial, ang mga city prosecutors, bukas po ang kanilang tanggapan. Kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Shout out po sa ating mga overseas Filipino workers sa Dubai, kay Mary Jane Pakatan, kay Ayan Reki, kay Mirna Sanusolod, si Raymond Ang sa Montreal. Maya-maya po ay welcoming po natin ulit yung ating mga live na nanonood. Yung term po na ginagamit sa social media ay natututunan ko pa lang lamang ay magpapasampa po tayo para mas maging interactive ang ating ugnayan. Pahina ng aking pahina, tapat na impormasyon ng ating binibigay. Welcome po kayo, basta't ang rules po lamang natin, bawal po ang merong menor de edad sa camera. Hindi ko po kayo i-entertainin kung merong menor de edad. Kinakailangan po bukas ang inyong camera at yung mga mapapasampa hanggat hindi pa ho kayo rin-recognize ay paki-mute yung inyong mikropono bilang tanda ng paggalang doon sa unang mare-recognize at ipakita po natin na dito sa bayan, hakbang ng maisog, disiplinado, meron tayong transparency, meron tayong accountability, meron tayong peace, meron tayong security, meron tayong tamang sistema. Kay Darren, Attorney, anong mangyari kapag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend? Ayoko si Kimbo. Ayoko hong pangunahan at hindi naman po tayo bahagi ng Korte Suprema. Lahat po yan ay tanging haka-haka lamang o spekulasyon at bilang tanda ng aking pagkilala, pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema. Hayaan po natin dumating yung takdang araw ng oral argument at tingnan natin kung sino ang tutupad susunod sa kautusan ng Korte Suprema at kung sino ang hindi. At antayin natin kung ano ang magiging disposisyon ng Korte Suprema. So, si Aning, good PM, Attorney Vic, bilis eh. Kay Marie Chris, thank you. Thoughts on VP Sara impeachment, kagaya po ng ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ulitin ko, mula sa pinaka-basic, mula sa pinakaunang baitang ng ating justice system, yung katarungang pambarangay mo, bukas po ang ating system ng batas. Bukas po at umiiral ang ating demokrasya. Bago ka makapagdemanda ng kahit sino, kinakailangan mong dumaan sa barangay justice court, sa barangay justice system. Bukod po dyan, bukas ang lahat ng tanggapan ng prosecutor's office sa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang tanggapan ng ombudsman kung kayo ay may complaint, whether anonymous o papangalanan po niyo yung sarili niyo bilang complainant laban sa mga tiwali mapang-abuso at namapagsamantalang taong gobyerno. Bukas po ang Sandigan Bayan, bukas po ang MTC, bukas po ang Regional Trial Courts, bukas po ang Court of Appeals, bukas po ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, bukas ang Korte Suprema. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Maliban na lamang kung sasabihin mismo ng gobyerno na meron tayong failed judicial system. Hindi naman papayag ang ating judicial department sapagkat buhay na buhay po yung ating judicial system. In fact, bakit kung hindi gumagana ang ating judiciary, bakit patuloy pa rin ang selection process sa mga nag-a-apply na maging MTC or RTC judges? Bakit po patuloy pa rin ang pag-promote at pagproseso ng mga aplikante para maging hukom dyan sa Court of Appeals, dyan sa Court of Tax Appeals, all the way hanggang dyan po sa Sandigan Bayan, all the way sa Korte Suprema? Sapagkat kung hindi po umiiral ang ating judicial system, if we have a working judicial system, di dapat hindi na po nag-a-appoint
ng mga bagong judges at justices. Eh di po sana, hindi na nag-a-appoint ng mga bagong miyembro ng Public Attorney's Office. Hindi na po sana tayo nag-a-appoint ng mga bagong prosecutor o piskal. Kaya makikita natin sa lahat yung nagiging naratibo ng ilan na patuloy ang pagmamanipula, pagbubudol sa sambayan ng Pilipino na meron daw pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po, walang jurisdiction ng ICC unless and until yung gobyerno mismo, not even the executive department, yung judiciary mismo magsasabi na hindi na nila kaya magpatupad ng ating judicial system sa ating bansa. Diyan lamang makakapasok ang ICC, pero malayo pa ho tayo dyan at hindi tayo darating dyan. Buhay ang ating demokrasya, buhay ang ating sistema ng hustisya, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Kay Rene Boy A, isa po kayo sa pinakamagaling sa Pilipinas, Duterte pa rin, PDP, vote straight ang inyong partido, ang Team Suka. Umaasa po kami ng pamilya ko. Marami pong salamat at sana ho ay patuloy ninyo akong matulungan. Number 56 po sa balota, yung ating mga kaibigan dito sa Region 9 na press, kanina po hinarap ko at ako'y nagpapasalamat sa kanila. Pasalamatan ko po rin yung ating mga overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, lalong-lalo na sa Hong Kong, sa Macau at sa mainland China. At syempre, ang mga Pilipino sa buong mundo sapagkat yung kahapon pong ginawa natin na payapang Thanksgiving at dyan sa Hong Kong ay worldwide. Hindi lamang po ito napanood nationwide, kundi worldwide. Salamat po sa KOJC at ginawa at naganap ang ating pagharap. Kay Pastor Apollo C. Quiboloy, maraming salamat sa iyong suporta at patuloy na pag-imbita sa akin. Maraming salamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang pagdalo at higit na salamat at pagrespeto kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo at pakikiisa sa ginawa po natin kahapon. Magpasampa po tayo. Unahin po natin yun lang, hindi ko makikita lahat. Duterte 4, yun lang muna napapakita na nababasa ko. Duterte 4 ever. Duterte forever. Pakibukas po yung camera at mikropono ninyo. Hello, ma'am. Hello, good evening, good afternoon, attorney. Pakilakasan po. Ay, salamat. Singapore po kayo. Sir. Yes. PDP Bot Street. Tanong lang po, sir, kailan kayo makarating din dito sa Singapore? Hindi ko marinig. Need namin kayong makaharap. Ayan, sorry. Ako pala may diferensya. Sorry. Ano ho yun? Sorry. Singapore. Yes. Yeah, Singapore. Bot Street, PDP, sir. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo dyan. Kagaya po nung sinabi ko kahapon sa ating mga Filipino migrants at Filipino workers, kagaya po ninyo dyan sa Singapore. Maraming salamat sa inyong ambang at contribution sa ating ekonomiya at sa ating inyong ambang sa nation building. 38.5 billion US dollars ang naging remittance po ng mga OFW na katulad ninyo sa ating bansa last year. Kanya naman po tayo na tumugon sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado, pakababantayan ko po yung ating tao ng budget nang hindi naman masayang yung inyong remittance, taxes na nagiging ambag sa ating nation building. Maraming po salamat, Duterte forever dyan sa Singapore. At sir, tulungan niyo po nakapunta po ba kayo dito? Nakapunta po ba ang mga PDP dito? Hindi ko pa po matitiyak, pero meron pong plano, pero hindi ko pa po matiyak. Malalaman po ninyo. Malalaman po ninyo. Thank you, thank you. Salamat po at sana matulungan niyo ako mga kampanya dyan sa Singapore. Yes, kampanya namin po lahat ng PDP. Thank you, thank you. Maraming salamat. Lipat tayo kay Matanang. Thank you, Matanang. Matanang Aguila. Matanang Aguila, kayo na po. Pakibukas ang camera at ang microphone. Hi, Atty. Vic. Good afternoon. Hello, Matanang Aguila. Magandang hapon. Taga-Binyan Laguna po, sir. Ask ko lang po, taga-Binyan Laguna po ako, sir. Binyan Laguna. Ask ko lang po sa Sir Atty. Vic, kung sakali pong mapatunayan pong addict si BBM, ano pong mangyayari kapag napatunayan po yun? Mahirap po yun. Gusto po natin malaman to yung totoo kung addict po ba siya or gumagamit. Yan nga din po yung matagal ng usap-usapan. Kaya ako nga ang lagi nagsasabi, para matapos na yan, simpleng drug testing lang naman kailangan dyan. At yan ay kagaya mo sa Pilipino, may mga alinlangan na o agam-agam o ano man sa iyong isipan. Tandaan lang ng lahat
ng nagsisilbi sa gobyerno at sa bansa na yung Article 11, Section 1 ng Public Office to Public Trust. But hindi po natin katawan yun. Katawan ng katawan. Hayaan natin kung magkukusa ko. No? Salamat sa iyo, Matanang Agila. Buhay ka. Salamat, sir. Sana matulungan mo ko dyan sa Laguna mga kampanya. Thank you, Yes, Matanang sir. Agila. Vote straight po tayo sa PDP laban. PDP Laban, Team Suka. Salamat. Attorney Vic, may tanong po ako. May tanong po ako. Antayin po natin na kayo ay i-recognize. Huwag lang po magsasalita at hindi tinatawag. Pasensya na kayo, paki-mute ang mikropono ninyo. Ulitin ko dito sa aking pahina, ang hakbang ng may isog, may proseso, may sistema, may disiplina. Kay Shane po tayo. Ma'am Shane, pasok po kayo. Hello sir, good afternoon attorney. Tanong ka Ay, lang Shane, po pasok about kayo. tanong lang po kasi kagaya Taga-saan po po nung kayo? sinasabi po nila na may arrest warrant po si Tatay Diggs. Yun nga kasi po ang pinagkakalat ngayon na may arrest warrant po ngayon si Tatay Diggs. Gaano po Like- katotoo yun? Wala ho akong impormasyon eh. I do not want to say anything about it lest it fuels kung ano man po yung nagiging usapan. For all we know, sinasadya lamang pag-usapan para matabunan yung mga tunay na issue na bumabalot sa ating bansa. Ngayon, ano yan? Yung kini-question natin yung budget sa Korte Suprema. Yung maanumalyang pagpasa ng 2025 budget base sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Yung naging issue dyan sa peking pag-rescue pala doon sa batang nakidnap at sinalbahi yung daliri. Pinagtatakpan sapagkat marami nang nagsasalita na hindi naman pala rescue ang naganap at hindi totoo na rinescue yung bata. At hanggang sa ngayon ay yung sinasabing produkto ng hot pursuit o police operation kaya binitawan o sadyang pinakawalan yung bata. 22 raw yung aktibong suspect. Ilang linggo na ho nakakalipas, ang pagkakakilanlan ng ni isa man sa mga 22 suspects ay wala pa hanggang ngayon. So nagkakabuhol-buhol ang kanilang naratibo mula sa natukoy na at masusukol na at meron silang eksaktong bilang ng suspect. Hanggang ngayon, ni isa doon ay walang pagkakakilanlan. So marahil ito po ay bahagi ng kanilang diversyon para hindi po mapag-usapan at sadyang pagtakpan ang maraming pagkukulang na nagaganap ngayon sa ating bansa at ang maraming pagkukulang ng administrasyon. Yun lamang po, Ma'am Shane, maraming salamat. Maraming salamat po attorney. Vote straight po PDP Laban. Bye-bye po, salamat po. Vote straight, yung Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates, vote straight Team Suka. Si Boss J.A. Boss J.A., pakibukas ang camera. Magandang Ayun. hapon po. Attorney, maraming salamat po. Magandang hapon, Boss. Nasaan ka? Tagig. Pero Nasa hawak Taguig. po natin ang buong Quezon. Oo, Yes, patulungan na lamang. Yes. Number 56 po, Attorney Vic Rodriguez, senador ninyo. Yes, Boss J.A. Yes po. Attorney, meron po kasi akong napanood regarding sa predatory governance. I just want to know, kasi last po kasi very transparent na po ang Duterte administration. Transparency, nasa atin na. Tapos yung education, kung anong ginagawa sa atin. Ang ganda na eh. Kaso ngayon, ginagawa sa atin. Ang ganda na eh. Kaso ngayon, parang ginagawa na naman tayong bobo, ginagawa na naman tayong walang alam ng government na ito, itong BBM government nga po. Ang nakakainis lang po, medyo halata, kaso wala tayong magawa. Ano ba yung pwede natin gawin, attorney, para po maiwasan natin yung ginagawa nila? Hindi sa wala ho kayo magawa. Unang-una, lagi kong sinasabi, assert your right as a Filipino. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 3, yung Bill of Rights, Article 3, Section 4, malinaw dyan ang ating karapatang magsalita at magpahayag at hindi ho pwedeng supilin yan. Ganun din yung Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. May karapatan tayo na makilahok, makisali sa lahat ng decision-making na may kinalaman sa social, economic, or political at hindi pwedeng supilin, pigilan, bawasan ng gobyerno yan. So, be more assertive, assert your right as a Filipino, be more active in social media public discourse, kagaya po nito, pipiliin nyo lang sapagkat isa po sa aking layunin at advokasya ay iangat ang level of public discourse na sa ganito ko sabihin, pag-usapan natin ang budget, pag-usapan natin ang unemployment, ang kagutuman, ang criminality, ang pagbabalik ng droga. Ito ang pag-usapan natin, hindi yung kung ano-anong pang-gaslight. So wag po kayong masiraan ng loob. Use your right as a Filipino. Use your duty. Do your duty rather. Perform your duty. Bumoto kayo 10 ng iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak ngayong May 12. Sisantihin na ninyo yung mga korap, tiwali at mapang-abusong kongresista, senador,
mayor, governor, lahat sapagkat tratuhin natin, Boss JA, itong midterm election bilang renewal ng employment contract ng lahat na halal na opisyal. Pag sila ay hindi tumutupad sa kanilang mga binitawang salita ng huling halalan, sisantihin na ninyo. Pumili kayo ng bago, katulad sa Senado, maghatid kayo ng bago sa Senado ngayong May 12, 2025. Huwag kayong masiraan ng loob. Posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Thank you, Boss JA. Salamat din. At sana natugunan ko ang iyong katanungan. Thank you, ha. Para Pakibalik pakibalik na rin lang po, attorney, yung dating corrupt something na ginawa ni Tatay Digong, yung tawag dito, yung regarding sa mga corrupt para matanggal na sila. Ibabalik natin yung death penalty bilang senador ninyo sa lahat ng magnanakaw sa pera nating Pilipino. Tuldukan na natin itong ugat at simulat katapusan ng kahirapan at korupsyon sa Pilipinas, itong national budget. Babalik ko yung death penalty bilang senador ninyo. Sana itulungan ninyo ako at ipangampanya mo na rin ako dyan, Boss J.A. Thank you. Maraming salamat at mabuhay ka. Thank you. Thank you. Si Boyax. Tama ba, Boyax? Boyax, pakibukas ang camera. Hello po. Ayun, Attorney, under good evening. 56, Boyax. Magandang hapon. Magandang hapon po. Taga saan ka, Boyax? Sa Mindanao po ako, attorney. Oh, Usami Mindanao. City. Saan sa Mindanao? Sa? Sa Mindanao po, Usami City. Osamis. Kamusta sa mga taga Osamis? Osamis. Yes, Boyax. You have the floor. Di ba, mas sulit po dito. Sulit po dito ang PDP Laban, Bot Street. Tatanong ko lang. Maraming salamat. Kung Maraming- during campaign time, makakapunta po ba dito? Sisikapin po natin na makapunta diyan sa lugar ninyo at sana kahit hindi pa kami nakakabisita, tulungan mo na kami mag-organisa at ipangampanya nyo na rin ang inyong lingkod diyan sa inyong lugar sa Osamis. Thank you, Boyax, at mabuhay ka. Salamat sa pagsampa at pakikiisa. Thank you. Walang pangalan yung isa eh. Yung nagsalita, yan, ikaw na. Oh, wala kang pangalan. Nakamute ka, nakamute. Nakamute. Marnel po pangalan ko, attorney, tapos taga-Pasay ako. Anong pangalan? Sorry. Marnel po, Marnel. Marnel ng taga-Pasay. Hello, Marnel. Thank you for joining. Yung katanungan ko po, attorney, yung sa trial po, kunwari po, di ba sa June pa po yung trial. Ngayon po, yung, di ba magpapalit na po ng mga senador. Yung ba kayo, pare, halimbawa po, kayo ninalo, kasama po ba kayo sa magja-judge doon sa trial? Lahat Yung mga bagong, yung mga bagong halal? Oh yes, ang magdidinig na, ang magiging senator judges ay yung mga bagong halal na kasama yung eligible pang mga senador na magkakandidato pa sa 2028. So yung outgoing, wala na yun. Yung mga end of term na senador, wala na yun. At yung mga bago na ang magiging among the Okay. senators. Oo. Attorney, hihingin ko sana yung authorize nyo. Lahat kayong mga member tumatakbo. Ito pag gumagawa kami ng sticker sa mga rider. Kasama ka po dyan. Hinihingi ko lang po yung authorize nyo. Kasi hindi po kasi alam, baka po makita sa iba na bakit may ginagawang ganito. Hindi nyo po alam. Hinihingi ko lang po yung authorize. Ito pong nangyayari, lalo na sa aking kampanya, isang people's campaign. Hindi ko naman po kilala lahat, pero dami-daming materyales kung ano-ano design na naglalabasan. Ang masasabi ko lamang, salamat sa inyong inisyatibo. Maraming Apo. salamat. Dito po, basta dito po, sulit po PDB. Straight po kami dito. Salamat at mabuhay. Sige po. Maraming salamat po, attorney. Thank you, thank you. Thank you. Si Noel Punsalan. Noel Punsalan. Hello po, attorney. Hi Noel. Taga saan si Noel Punsalan? Originally from Pampanga, Angeles City, pero nandito po ako sa South Korea right now. Nag-work. And by the way, Oh, dyan ka na. Pala, Oh, thank you Noel. Parang kilala ko yan ha. nakarating na din. Namumukhaan ko yan ha. By the way, yung tanong ko lang, attorney, ano yung take news sa yung bagong ano ngayon, parang nagba-viral na video sa NAIA, yung laglag bala. Apparently, lilipat na po ako ha. Kasi dumidilim na dito sa aking kinalalagyan para may liwanag tayo. Kasi po bilang si Attorney Vic Rodriguez. nababahala. Nababahala. Sandali po ha. Noel, sandali ha. Paki-disiplina po. Paki-off. Paki-off po yung microphone. Hanggat hindi rin na-recognize. Paki-off. Let's respect yung nagsasalita. Noel, go ahead. Okay po. Ano po yung take nyo dun sa nagba-viral na video sa NAIA, yung parang may naglagbala ulit nangyayari. So, kasi bilang OFW, nangangamba ako, pag uwi ko ng Pilipinas ay pagbalik ulit dito sa South Korea, baka maging ganun na po yung issue sa amin. Ano po yung Well, take nyo? nakakalungkot. But to be fair to the head of DOTR now,
agad naman pong umaksyon yung kalihim ng DOTR at mukhang nasisante o linagay sa preventive suspension and death outright dismissal yung mga tangkot diyan sa pagbabalik ng tanimbala. At sana sa agarang aksyon ng ganyan, hindi na lumaganap. Yan naging problema nating mga Pilipino, lalo na yung mga returning Filipino workers, kagaya mo, based abroad, o yung mga turista na naging biktima ng mga malulokong empleyado ng Office of the Transport Security. But to be fair, ang dami, halos lahat ng aking kilalang taga Office of Transport Security ay maayos na empleyado, mararangal at honest. So alam naman natin, sa lahat naman ng organisasyon, meron talaga sadyang bugok at sadyang bulok. At sana ay natanggal na itong mga bugok at bulok na ito at wag nang maulit itong laglag bala o tanimbala. Huwag kang kabahan, Noel, at pag-uwi mo, just be assertive of your right as a Filipino. Huwag kang kabahan pag uuwi ka dahil bansa mo, ang uuwian mo, Pilipino ka, iyo ito. Mamamayan ka ng Pilipinas, huwag kang matakot. Mag-iingat ka dyan sa South Korea, mabuhay ka at I hope to see you again in one of our future live. Salamat po, Attorney. Thank you. Thank you. Si Joanne. Joanne? Ano apelyido ni Joanne? Joanne Tab. Joanne, are you there, Joanne? Wala. Si Gil? Gil? Manggil. Wala rin. O, dito na tayo kay Jeyos, RB79. Nakamute ka, Jeyos. Nakamute ka. Hello po, Attorney Vic Rodriguez. May katanungan lang po ako kasi po sa amin sa Quezon Province po, malakas po talaga po, kahit saan lugar naman po malakas po ang PDP laban. May katanungan po ako, may chance po ba na magkaroon ng dayaan po ngayong darating na election? Ano po ang mangyayari po sakaling nangyayari po yun? Alam mo, bilang Pilipinong kagaya mo, isa sa aking aspiration o pangarap ay matigil na yung walang katapusang kwento ng dayaan tuwing halalan. Is there a full proof na walang mangyayaring dayaan? I can only hope for the best. Pero ang magawa po natin, vigilant tayo at bumoto tayo lahat. Hikayatin natin sa ng ating mga mag-anak nang para nang sa ganoon, lumabas lahat ng mga boboto sa suporta at tatanggiling sa Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidate. Siyempre, huwag din ninyong kalilimutan ang number 56 sa balikan. Thank you, Chair. Thank you po, sir. Attorney Vic Rodriguez, thank you po. Thank you. Magandang hapon. Kay Manggil. Manggil, pwede na ho kayo. Magandang hapon po, Attorney Vic. Magandang hapon. Magandang hapon. Ako po hindi magkakampanya sapagkat ako ay isang chairman ng isang organisasyon ng indigenous people. At hindi na ako magkakampanya dahil ang tanging kong may tulong yung mga membro ko lang siguro ang masabihan ko. So ganito, ako ay dating membro ng original ng PDP Laban ng panahon pa ni former Senate President Nini Pimentel. So, at nandito ako ngayon sa Davao at ako isang leader din ni EPARD noon sa kampanya sa 2016. At yun lang masasabi ko sa inyo, hindi ako magkakampanya kung hindi. Ang ambag ko lang sa inyo, kung mararapatin ninyo yung tulong ko, so tutulungan ko kayo. At dito naman sa amin, itong organisasyon namin ngayon ay selective at hindi buo, hindi yung straight at nagkukolekta kami ng mga ibubuto namin itong incoming May 12, 2025. So yun lang sa akin, Attorney. At kung mararapatin niyo, yun ang gusto namin, matulungan ka dahil nakausap kita. Marami pong salamat, Manggil, at sana ay matulungan niyo ako makampanya rin. Alam kong sabi mo hindi ka mag-i-endorso, pero kahit sa kamag-anak, mabanggit lamang ho si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, tunay at may isog na oposisyon. Thank you, Manggil. Okay, maraming salamat. Thank you. Si Mami Ina naman. Mami Ina. Mami Ina, naka-off yung camera mo. Medyo bilisan lang po natin at medyo dumidilim na ho rito sa kwartong aking pinalalagyan. Si Mami Ina. Hello, good afternoon, Attorney Vic. Gusto ko lang pong ipabatid sa inyo na buong puso po ang suporta namin sa lahat ng Duterte slate, hindi lamang sa PDP Laban. Nananawagan din ako sa lahat ng mga Duterte supporters na hindi lang po tayo sa national titingin. Kailangan din po nating tulungan yung mga nasa local natin. Pero maraming salamat, Attorney Vic, kasi hindi po kayo bumibitaw sa pagsuporta
at sa mga hangarin natin na maibalik sa maayos sa sistema ang ating gobyerno. Asahan niyo po ang aming buong pusong suporta at hindi po kami matitinag sa anumang ipakalat na balita o mga fake news para lamang madistract ang aming focus na maipakita ang maigting na pagmamahal at pagsisikap na maipanalo ang inyong kandidatura ngayong darating na eleksyon. Maraming salamat po, Attorney Vic. Maraming salamat, Mami Ina, mabuhay ka. Kay Waray. Kumusta Attorney Vic Rodriguez? Ulit-ulit nating pagkikita. Ako naman ay laging nasa tabi bilang isa sa mga maisog. Sa mga hindi po nakakaalam, ang maisog po ay part po tayo at tayo po ay talaga namang nasa paninindigan ni Attorney Vic Rodriguez. Ang masasabi ko lang po, ang maitutulong natin bilang Pilipino kung paano mailalagay si Attorney Vic sa Senado sa kakulangan ng ating mga campaign material, sa kakulangan ng ating mga pangangailangan, ang maitutulong po natin ay ang pagpapakita ng suporta sa pamamagitan kung paano natin i-voters educate yung mga kapitbahay natin. Dahil ang kailangan natin ay ang tunay na maisog na tatayo sa Senado para ipaglaban tayong mga Pilipino. At nakita naman natin, lahat ng kwalifikasyon ay nasa Duterte slate. Kaya huwag nating kakalimutan na dapat iboto natin lahat ng kandidato na nasa Duterte slate. Lahat po. Kaya huwag po natin kakalimutan, number 56 po, si Attorney Vic Rodriguez, at sabihin natin na ito yung totoong maisog, ito yung totoong Pilipino na may malasakit sa bayan. At Kuya Marlon, pakiusap, ibigay mo na sa akin yung video na hinihiling ng ating kaibigan. Attorney Vic, maraming salamat. Magkikita pa ulit tayo. Ang iyong... Salamat. Salamat. I-remind ko si Marlon kasi yung bata pa, makakalimutan niya. Thank you. Apo. Salamat. Si Carl. Tama ba, Carl? Pakakit naman yung aking salamin. Carl, nandyan ka pa ba, Carl? Carl Berg. Hello, can you hear me? Carl. Hi, Carl. Hello. Yeah, I'm Filipino Carl, Australia. pakibukas ang camera, please, para ma-recognize kayo ng... Carl? Hello. Oh, sorry, my front camera is not working. Oh, I'm sorry. If your camera is not working, I cannot entertain you dahil yan yung patakaran natin. Magtatampo naman yung iba. We'll move on to the next. Thank you, Carl. Thank you, Carl. Kay Jonalyn. Jonalyn? Hello po. Ibukas yung camera. Hello po. Ibukas yung camera, Jonalyn. To be fair kay Carl. Opo. Yes. Hi, Jonalyn. Hello po, attorney. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Nasa Bahrain po ako, attorney. Oh, magandang hapon. OFW po. Duterte supporters po. Salamat. Ano po, yes po. Pakiusap ko lang po yung yung pakikipaglaban niyo po doon sa Supreme Court. Huwag niyo pong bitawan yung attorney para po yun sa amin eh. Inis na kami dito eh. Sige po, makakaasa kayo, Jonalyn. Alam ko po yun, hindi naman para sa aming mga petitioners yun. Kami kasali rin, taxpayer, nagbabayad sa PhilHealth, pero ito ay kami mga kinatawan lamang ninyo. Kami ay mga representante lamang ninyo. At kagaya nga ng aking pinamumunuan, yung tinatawag nating war on corruption, ngayon pa lamang ay sinisimulan na natin yung labang yan at kinikwestiyon na natin yung sabi nga namin mga petitioners, maanumalyang pagpasa ng 2025 budget. Kaya hinihingi natin na maging unconstitutional ito para maprotektahan naman yung hard-earned money na inyong pinapadala at naging bahagi din kayo sa $38.5 billion remittance last year. Pinapahalagan po natin yung inyong pagpapakasakit at paghihirap sa abroad, kaya dinala natin ang kasong ito sa Korte Suprema. Umasa ka, Jonalyn, hindi natin ito bibitawan. Maraming salamat. Salamat po, attorney. Lagi po kaming nanonood at naaawa na po kami kay VP Sara. Protektahan niyo po si VP Sara. Ay, hindi lamang po ako, tayo pong lahat, protektahan natin. Labanan Kaya natin. nga po, wag niyo pong iiwan kasi gabi na po yung ginagawa ng gobyerno na yan. Kailan ba yan sila lalayas dyan, attorney? Nakakainis na po eh. Basta tayo po ay gamitin natin yung ating kapangyarihang bumoto at pumili ng mga nararapat na leaders ngayong May 12, 2025. Kaya po, kapag nanalo po kayo lahat sa May 25, paki-file ng impeachment laban dyan kay BBM. Ayaw namin dyan sa kanya. Nasisira na yung Pilipinas po. Sige ho, tatandaan ko po yung inyong mensahe. Sige po, salamat po, attorney. Bye po, salamat. Sino isa? Walang pangalan yung may dalawang heart lang.
Sino ito? Anong pangalan? S8? S8? Sam? Samantha? Inuhulaan ko na lang. Samba? Anong pangalan? Si Darwin. Ayan. Anong pangalan, ma'am? Anong pangalan? Ha? Sara po. Sara. Si Inday pa rito. Sara. Yes. Magandang gabi na dito. Yes, good evening, sir. Sir, ask ko lang po yung tungkol dun sa concern ni Attorney Harold Despacio. Respicio yata. O, hindi ko makilala po. Sorry. Oh. Yes. Kasi nga, bakit po hindi napagbigyan yung kanyang idea about po dun sa, yung, hindi lang naman i-connect yung voting machine sa internet during, Hindi, tama po yun. Ma'am Sara, ako nga, lagi ko sinasabi, bakit naman kinasuhan? Nagpapahayag lamang ng kanyang kailangan doon sa sistemang gamit o gagamitin ng Commission on Election. At kinasuhan agad ng unlawful utterance. Ano ba tayo? Wala na ba tayong karapatan? Wala na ba tayong kalayaang magpahayag ng ating saloobin o reservation o agam-agam? Legitimate public issue naman itong eleksyon at yung gagamitin sistema ng Commission on Election ngayong May 12, 2025. In fact, 18 billion ang halaga niyan at yan ay magmumula sa taxpayers' money. Taxpayer yung kanilang kinasuhan. Imbis na sinagot ng maayos, talagang agad-agad kinasuhan. Hindi ako sang-ayon doon. May karapatan yung tao. Ulitin ko under Article 3, Section 4 at Article 13, Section 60. Lahat po tayo may karapatan tayo maging bahagi sa lahat ng social, economic, and political decision-making na gagawin ng gobyerno. At ito hindi pwedeng pigilan, hindi pwedeng titilin, at hindi pwedeng bawasan. Kaya dapat ang tamang pamamaraan talaga ay hayaan ng COMELEC na magkaroon ng ganitong diskurso at debate, hindi naman sila pinaratangan, kung hindi nagpahayag lamang ng pag-aalinlangan o agam-agam. So, tama yung sentimento, Ma'am Sara, at ganun din ang aking sentimento na hindi dapat kinasuhan si Attorney Respicio. Maraming salamat sa iyong pakikipahagi, Ma'am Sara. Yes, thank you, Attorney. Attorney, another question. Last po, ma'am, para makasaling iba. Yes. Ano po ang pwedeng gawing step para maano yung kanyang idea? Kailangan meron po tayong responsive at sensitive na gobyerno. At ito ang COMELEC, since independent body sila, dapat maging responsive and sensitive din sila sa mga observation ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung may nagsalita lamang ang imbis na sagutin ng maging marahan, maging pasinusyoso, sila naman ay empleyado lang ng taong bayan, kinasuhan agad yung isang taong nagbabayad din naman ng buwis at bahagi ng pinagkukunan ng kanilang sahod. So, dapat dyan ay maging marahan ang COMELEC at pagbigyan daan, ipatawag nila, mag-one-on-one sila at alamin kung ano ba yung maitutulong. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Sara. Maraming salamat. So yun po ang ating titulo ngayong araw at wala pong jurisdiction ang ICC. Shout out po kay Gia de Gia. Kay Gia de Gia ng BDO. Hi Gia, mabuhay ka ng BDO. At pagigihan mo ang iyong pagtatrabaho, isa rin taxpayer yan. So ulitin ko, walang jurisdiction. Bilang abogado, bilang Pilipino, ang aking malinaw na paninindigan at pananaw, wala pong jurisdiction ng ICC. Bukod sa nag-withdraw na ho ang Pilipinas bilang bahagi nito, ay bukas po ang lahat ng baitang, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Simulan mo sa katarungang pambarangay, yung Barangay Conciliation and Mediation. Pag hindi nagkasundo, bukas ang lahat ng tanggapan ng piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang lahat ng ating investigation arm, yung law enforcement arm. Nandyan ang NBI, nandyan ang Philippine National Police, hanggang sa presinto o stasyon ng mga polis may maaaring mag-imbestiga. Bukas po ang lahat ng MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Court of yung Sandigan Bayan, Ombudsman, all the way hanggang sa Korte Suprema. So walang puwang ang isang banyagang jurisdiksyon kagaya ng ICC na makialam sa sino mang Pilipino hanggat gumagana ang sistema ng ating batas, ang sistema ng ating hukuman, ang sistema ng ating Office of the Prosecution na nasa sa ilalim ng National Prosecution Service ng Department of Justice. So maging mapag-alam, let us assert our right as Filipinos. At magtanong po, huwag po kayong matatakot. Meron po tayong mga karapatan na ginagarantiyahan sa ilalim ng ating saligang batas. Ulitin ko,
bilang Pilipino, bilang abogado, wala pong jurisdiction ang ICC, hindi sila dapat makialam kung meron mang krimeng naganap sapagkat hindi naman po tayo failed state. Katunayan, patuloy po ang pagkakaroon ng selection process sa lahat ng aplikante para maging public attorney's office lawyer, para maging prosecutor's office lawyer, sorry, para maging empleyado ng ating Judicial Department ng gobyerno, para maging judge OS ng MTC, ng RTC, ng Court of Appeals, ng Sandigan Bayan, ng Court of Tax Appeals, maski na mismo ang Korte Suprema. So buhay po ang ating demokrasya, gumagana po ang lahat ng antas at baitang ng ating korte, wala pong jurisdiction ang ICC. Mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe, saan man po kayo papunta, pauwi sa inyong mga pamilya, papasok ng trabaho, pauwi galing eskwela, o papasok lamang sa eskwela. At kung saan man po kayo pupunta, mag-iingat po kayo, tulungan po niyo ako muli, mangampanya sa inyong pamilya, kaibigan, kaklase, kaskwela, katrabaho, kakilala sa mga Pilipino sa anumang pong panig ng mundo.